Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry, kay Pastor Alfred Gaslam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isang mapagpalang umaga din po sa ating lahat ng mga pastor sa Bohol. Kay Pastor Chupi Luyumo, sa Cebu kay Pastor Sid Dinote, at sa Claveria Ani kay Pastor Gio Paslamat sa kanyang assistant, kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo po ay, at lalong-lalo na sa San Isidro Homes Cabuyao, ganon din kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Mati. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. Sa lahat po ng mga viewers, subscriber, so good morning po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning Father God in heaven. Good morning Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful day with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and alliance. Use my mouth to speak your words to everyone. Salamat, Holy Spirit. Sa mensahe na kailangan ng mga anak ng sino man makatune in, ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifle anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, binabalik kita sa iyong pinanggalingan, your defeated enemies. Through the blood of Jesus Christ, ang patawad at linis sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga latay, complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak. At thank you, Father God. Ikaw lamang ang mangungusap sa bawat puso ng bawat mananampalataya, especially sa lahat ng nakatune in, nakapakinig sa iyong mensahe. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating million viewers, kay Doña Melissa Ligaspi. So sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan? So maraming tao ang tumutuon sa pag-iwas ng maling pagpapanatili or malinis na itsura. Ngunit sinasabi ng Panginoon Kristo na ang tunay na karumihan ay hindi nagmumula sa kung ano ang nasa labas, ngunit kung ano ang nasa loob. So ang pinakamalaking panganib sa ating spirito or kaluluwa ay maaaring hindi kung ano ang nangyayari sa iyong paligid, ngunit kung ano ang lumalaki sa loob natin, sa ating loob ng ating katawan. So kaya nga ito yung gumugugol ka ba ng mas maraming oras sa pamamahala sa iyong image kaysa iyong puso? O maaari bang maitago sa malinaw na paningin kung ano ang nagpaparumi sa iyong buhay, sa iyong mga iniisip, salita o saloobin?
Kaya nga ang ating pagninilay-nilayan, ano ba talaga nagpaparumi sa buhay? Buhay mo, buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, sa Mark 7 verse 20, nagpatuloy siya ang lumalabas sa isang tao, nagpaparumi sa kanila. Verse 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, ang pakikipag-apid, pagnanakaw at pagpatay. Verse 22, pangangalunya, kasakiman, masamang hangarin, paninirang, kalayan, inggit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. So ito yung nagpaparumi na mula sa loob at hindi mula, ito yung sinasabi sa verse 23, ang lahat ng kasamang ito ay nagmumula sa loob at nagpaparumi sa isang tao. So ito ang nagpaparumi sa isang tao. Kaya nga ito ang sinasabi na ang kasalanan ang nagpaparumi sa isang tao. Ito yung kasalanan ay hindi lamang panlabas na pag-uugali, kundi dumadaloy mula sa kalagayan ng puso. Ang mga relihiyosong ritual at panlabas na pag-uugali. Ito yung panlabas na anyo, hindi makakapagpalinis sa atin sa harapan ng Diyos. Tanging ang isang nabagong puso lamang ang makagagawa nito na tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. So yung tunay na kadalisayan ay nagmumula sa loob, sa puso natin. Na tinawag tayo ng Panginoong Kristo na suriin ang ating puso at hanapin ang kanyang kalinisan, nakakalinis na biyaya upang lumakad sa kabanalan ng at integridad. Kaya ano ba talaga ang nagpapadumi sa buhay mo? Kaya nga ito yung mga 4 na bagay na tunay na nagpapadumi sa buhay at paano tayo magiging malaya dito sa mga marurumi, sa mga nagpapadumi sa buhay ng isang tao. So kaya nga ito'y sinasabi, paano na tayo makakalaya dito? Ito yung mga bagay na nagpapadumi. Ito yung una, unrepented sin in the heart. Ibig sabihin, kasalanang hindi nagsisisi sa puso. So, ito yung nagpaparumi sa tao, yung mga kasalanan na hindi pinagsisisihan ng tao. Ang nakatagong harang sa pagitan mo at ng Diyos, ito yung unrepented. Ibig sabihin, kasalanan hindi nagsisisi. So, kaya nga ito'y sinasabi, ang hindi pinagsisihang kasalanan ay hindi lamang nakakaapekto sa ating pag-uugali. Hinaharangan din ito ang ating ugnayan sa Diyos. Kapag sadyang kumapit tayo sa kasalanan, nang hindi umaamin o tumatalikod dito, lumilikha ito ng espiritual na distansya sa atin. Nais ng Diyos na magpatawad at magpanumbalik. So, paano tayo patatawarin kung hindi tayo nagpapahayag ng kasalanan? Kaya nga tinawag tayo ng Diyos na lumapit ng may pagpapakumbaba, katapatan at pagsisisi. So, ang pagsisisi ay hindi isang parusa. Ito ay isang landas ng pagpapagaling at kalayaan. Kaya nga sinasabi niya, sa Psalm 66 verse 18, kung aking itinatanggi ang kasalanan, sa aking puso hindi sana ako dinidinig ang Panginoon. So kaya nga kapag tayo ay may pinangahawakan tayong mga kasalanan, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kaya nga ito yung pagbibigay diin sa kalagahan ng isang dalisay at nagsisising puso kapag lumalapit tayo sa Diyos. Ang pagpapahalaga at paghawak na ang kasalanan ay humahadlang sa ating pagkakaisa sa Kanya at humahadlang sa ating mga pagpapala, panalangin at tagumpay. So nais ng Diyos ang tapat, mapagpakumbabang puso na tumatalikod sa mga kasalanan at humingi ng Kanyang awa.
Ito ay isang paalala na regular nating suriin ang ating sarili at lumakad sa pagsisisi at katapatan at sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga ito yung nakatagong kasalanan kahit na walang ibang nakakakita nito ay lumalason sa ating espiritual na kalusugan. Kaya nga hindi tayo makakalaya sa kung ano ang pinapakain mo rin ang sinasabi ng Diyos. So kaya nga ito yung mensahe na dapat alam natin. Tulad na lamang sa halimbawa ni David, si David mismo ay may nakatagong kasalanan kay Bathsheba, ay nadumisan ang kanyang puso hanggang siya ay nagsisi. So kaya nga't mababasa natin yan sa Psalm 51 verse 1. Sabi ni David, maawa ka o Diyos ayon sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Ayon sa iyong malaking habag at ay pawiin mo ang aking mga pagsalansang. Sa verse 2, so kaya nga't sa verse 2 sinasabi, hugasan mo ang lahat ng aking kasamaan at linisin mo ang aking kasalanan. So kaya nga lahat tayo nagkasala. So tulad ni David, ito yung sinasabi na nahulog siya sa matinding kasalanan ng pagnanasa niya kay Bathsheba. Siya'y nangalunya at inayos ang pagkamatay ng kanyang asawang si Urias. Sa halip na agad na magsisi, sinubukan ni David na itago ang kanyang kasalanan. Ang pagtatabing ito ay hindi lamang nadumisan ang kanyang puso, kundi nagdulot din ito ng espiritual na pagkatuyo, pagkakasala, at sa wakas na ang kahinatnan para sa kanyang pamilya, yung wasak, ito yung pagkawasak ng kanyang pamilya, para sa kanyang pamilya at kaharian dahil sa kasalanan. So kaya nga kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad para hindi mawasak, dahil ito yung kahinatnan sa wasak na mga kahinatnan para sa kanyang pamilya at sa kaharian. So, affected ang lahat. So, kapag ang tao ay nagkasala, affected yung pamilya at yung mga nasasakupan. So, kaya nga mahalaga na tayo ay walang mananatiling kasalanan sa atin. Dapat tayo ay humingi ng taos-pusong panalangin at pagsisisi tulad ni David. Pagkatapos ng kanyang kasalanan kay Bathsheba, hindi siya umapila sa sarili niyang halaga, kundi sa hindi nagkukulang na pag-ibig at habag ng Diyos. So ang sigaw ni David para sa awa, paglilinis at pagkapatawaran ay sumasalamin sa postura na dapat nating gawin sa harapan ng Diyos, sa isang banal na Diyos, isang may kababaang loob, na ito at pananampalataya sa biyaya ng Diyos na ibalik at i-renew tayo. So kaya nga kapag tayo nagkasala, kailangan natin na ipagtapat at hayaan natin na linisin tayo ng Diyos ang ating puso. Dahil kapag malinis ang ating puso, 100% ano man yung ating panalangin, tayo pakikinggan. Dahil nakikinig siya sa lahat ng panalangin natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga ito yung mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan na anong ba talaga ang nagpapadumi sa tao. Kaya nga ito yung pangalawa na nagpapadumi sa isang tao at paano tayo makakalaya dito sa mga karumihan. So ito yung pangalawa na corrupt speech. Ito yung tiwaling pagsasalita o yung mga walang kabulang salita. Mga salita na nakakasira sa halip na bumuo. Ang mga tiwaling pananalita ay higit pa na sa nakakasakit na pananalita. So kabilang dito ang anumang salitang sumisira, nanlilinlang, sumpain, chismis, paninirang puri o nagtataguyod ng karumihan.
Ang ating mga salita ay naghahayag ng kalagayan ng ating puso. At kapag ang mga ito ay tiwali, hindi lamang nito sinasaktan ang iba, kundi ipinagpipighati rin ang banal na Espiritu ng Diyos at hinahadlangan ang ating pagsaksi para sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya tinawag tayo ng Diyos na magsalita ng may biyaya, katotohanan at kadalisayan, mga salita na nagpapagaling, tumutulong at nagpapakita ng kanyang puso. So kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, lahat ng ating salita ay mula lamang sa salita ng Diyos. Kaya kahit may nagagalit sa atin, tayo ay nagpapatawad. So kaya nga dahil sa hindi nila alam ang kanilang masamang salita. So kaya nga ito'y sinasabi sa Mateo 12 verse 34, sabi niya rito, ito yung kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo masasama ay makapagsasabi ng mabuti, sapagkat sinasalita ng bibig kung ano ang laman ng puso. So ibig sabihin, paano nga ba tayo magiging tama ang ating sinasalita kung ang pinapakinggan natin ay hindi tama? So kaya nga ito yung nagsasalita ng matalas na inilalantad ang mga mapapagkunwari sa kanilang mga salita. Ang pangunahing katotohanan inihahayag niya ay ang ating mga salitang sumasalamin sa ating mga puso. So ang ating sinasalita ay nagpapakita kung ano ang tunay nating pinahahalagahan at pinaniniwalaan. Kaya nga, kung ano ang ating puso ay puno ng pagmamataas, puot, at panlilinlang, makikita ito sa ating mga pananalita. Kaya wag na tayong makinig, wag na tayong manood ng mga mapanlinlang, yung mga chismis, yung iba pananakot, mga chismis dito, patayan doon, ayun yung mga pinapakinggan. Kaya ang lumalabas sa kanila ay ito yung nakakasira. Kaya nga ito yung sinasabi na ang ating puso, ngunit kung puspos tayo ng Espiritu ng Diyos, ang ating mga salita ay nagpapakita ng biyaya, katotohanan at pag-ibig. So kailangan yung ating pinapakinggan ay salita lamang ng Diyos. Tinawag tayo na hanapin ang pagbabago ng puso, hindi lamang pagbabago ng pag-uugali. Dahil kapag nabago ang ating puso, susunod na yung pag-uugali. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag hayaang lumabas sa iyong bibig ang anumang masasamang salita, kundi ang makakatulong lamang sa pagpapatibay ng iba ayon sa kanilang mga pangangailangan, upang ito ay makinabang sa mga nakikinig. So kaya nga ito'y sinasabi, ang ating pananalita dapat nagtuturo lamang sa atin na maging sinasadya ang salita ng Diyos. Dapat ang ating itinuturo ang pananampalataya, tinawag tayo magsalita ng buhay. Gamitin ang ating salita upang pasiglahin ang iba, ang hindi mabuti o nakakapinsalang pananalita tulad ng chismis, malupit na pamumuna, o mga negatibo ay nakakasira. Ngunit ang maka-Diyos, so kailangan salita lamang ng Diyos. Okay lang na masaktan sila, basta salita ng Diyos ang pinapahayag natin. Dahil sinasabi, ang maka-Diyos, ito yung tunay na salita, yung salita sa Biblia. Kung nasaktan man sila, ito'y pananalita ng Diyos, hindi pananalita ng tao, hindi ito chismis. Ngunit ang maka-Diyos sa pananalita ay nakakatugon na ang tunay na mga pangangailangan ng mga tao. At sumasalamin lamang ito sa pag-ibig at katotohanan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga't ito isang tawag na hayaan ng ating bibig na maging kasangkapan
para sa biyaya at pagpapala. Dahil ang salita ng Diyos, bagamat masasaktan tayo kung ginagawa natin, tayo'y kinokorek. So kapag nakorek tayo, ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan, kaligayahan, tagumpay, at mga pagpapala. So kapag chismis ang pakikinggan nyo, anong mapapala nyo? Away. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang chismis, paninirang puri, kalapastanganan, at kasiraang puri ay nagpapakita ng kalagayan ng iyong puso. So kaya nga, kung iyan ang ginagawa mo, iyan yung kalagayan ng puso mo. Kaya kung ginagawa natin na tayo ay sa kabila ng mga maraming nagagalit sa salita ng Diyos, so sumasalamin ito sa pag-ibig ng Diyos at katotohanan. Dahil tinawag tayo na maging kasangkapan tayo para ipahayag natin ang pagpapala, biyaya, kaligtasan, pagpapagaling mula sa Panginoon. So kung hindi tanggapin at nagagalit yung mga tao sa pagpapahayag natin ng salita, hindi na tayo nagkasala doon dahil salita ng Diyos ang ating nilalaman ng ating puso. So ang ating mga salita ay maring nakakahawa dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Peter, mababasa natin yan sa Luke chapter 22 verse 60. Sumagot si Pedro, "Tao, hindi ko alam ang sinasabi mo." Habang nagsasalita siya, tumilaok ang manok, verse 61, Luke chapter 22 verse 61. Lumingaw na Panginoon at tumingin ng diretso kay Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok, ngayon, itatakotwa mo ako ng 3 beses. Sa verse 62, siya'y lumabas at umiyak ng may kapaitan. So kaya nga ito yung matinding emotional na sandali. Ito ay nakuha ang pagtanggi ni Pedro sa ating Panginoon Kristo at ang kanyang agarang pagsisisi at dalamhati. Ang tingin mula sa ating Panginoon Kristo ay isang hindi paghatol. So kahit tayo nagkasala, nagkamali sa Diyos, hindi tayo hinahatulan. Ito yung sinasabi na yung ginawa ni Pedro, ito'y ang kalungkutan at pagmamahal na nagpapaalala kay Pedro, ang kanyang mga naunang salita na hindi niya ikakatwa, ngunit ikinatwa niya. Ito yung mapait na pag-iyak ni Pedro ay nagpapakita ng isang pusong tunay na nagdadalamhati sa kasalanan at ito ay nagtakda ng yugto para sa kanyang muling pagpapanumbalik. So kaya nga ito nagpapaalala sa atin na kahit na tayo nasa kabiguan, ang Panginoon Kristo'y nag-aalok ng kapatawaran. Isang landas, pabalik sa biyaya kapag tayo'y bumabalik sa Kanya ng may pagsisising puso. Kaya nga doon sa mga taong nasasaktan ko, dahil akala nila nag-judge na tayo sa salita ng Panginoon. Ang lahat ng binabanggit po dito ay mula lamang sa Biblia. So kung nasaktan man kayo sa salita na ipinapahayag ko sa inyo, hindi ito sa akin. Kaya kung nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapahayag ko ng salita ng Diyos, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nasaktan ko sa salita ng Diyos. So kaya nga, ito yung sinasabi na kailangan nating dahil sila'y nagagalit dahil sa pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon. So kailangan natin na magpakumbaba. Kaya nga ito yung sinasabi na pagsisihan, dahil kasalanan yung may nagagalit sa'yo. Hindi mo naman kasalanan, hindi naman sa'yo yung pinapahayag natin, pero nagagalit sila. So sila'y nagkakasala. At nagkakasala din yung mga tao dahil sa akala nila dinadjudge na sila. Kaya tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos. So tayo'y humingi ng tawad. So kaya nga ito yung sinasabi na dahil kapag humingi tayo ng tawad, ito yung biyaya
yung dapat na sa kanila mapunta sa kanila, mapunta sa atin dahil tayo humihingi ng tawad sa kanila kahit wala tayong kasalanan. 'Di ba ang Panginoon Jesucristo, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang kasalanan. So kahit siya ay binabato, kahit siya ay inaalipusta, siya pa ang humihingi ng tawad. So ganun din tayo bilang mananampalataya sa Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, mababasa pa natin sa Acts chapter 2 verse 14. Pagkatapos ay tumayo si Pedro kasama ang 11 at itinaas ang kanyang tinig at sinasabi sa karamihan, mga kapwa ko Hudyo at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, hayaan ninyong ipaliwanag po ito sa inyo, makinig kayong mabuti sa aking sasabihin. So kaya nga ito yung isang makapangyarihang pagbabago ni Pedro na dating takot at itinatanggi ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngunit ngayon ay buong tapang na ipinapahayag niya ang Ebanghelyo. So kaya nga yung mga nagja-judge sa akin, yung mga nag-uusig sa akin sa pananampalataya, hindi pa huli ang lahat. Maaring isa kang gamitin ng Panginoon para maging matapang ka sa pagpapahayag ng magandang balita dahil ikaw ay nanguusig sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito yung sinasabi na puno ng banal na espiritu, kaya't humakbang si Apostle Pedro na sinasabi na ipinaliwanag ang mga kaganapan na itinuturo sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nagpapaalala sa atin na maaring tubusin ng Diyos ang ating mga kabiguan. Bigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at gamitin tayo na makapangyarihan upang lumakad tayo sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito yung ano ba talaga nagpaparami sa buhay ng isang tao at paano tayo mapapalaya dito. Kaya nga ito yung sinasabi na yung mga hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakapagparumi sa tao or nakakahawa sa tao, kundi yung lumalabas sa bibig, ito yung nakakahawa. Sapagkat ang galing sa bibig, ito yung nakakahawa. Pero yung galing sa utak, sa puso, sa isip, iyon yung nakakahawa. Ito yung sinasabi na hindi baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. So, ang mga galing sa bibig na kinakain natin, hindi ito nagpaparumi sa tao. Ang nagpaparumi sa tao, yung iniisip mo na masama yung mga ganyang bagay. So kaya nga ito'y sinasabi na datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling na siyang nakakahawa sa tao. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, ang mga pagpatay, mga pangangalunya, at pakikipag-apid, yung mga pagnanakaw at mga pagsaksi sa mga di katotohanan at yung mga pamumuso. Iyan yung nakakahawa sa tao. Kaya nga, ang ating iniisip, iyan ang nakakahawa. Iyan ang nakakapagparumi. Ngunit yung pumapasok ay hindi nakakapagparumi sa tao dahil lumalabas lang sa pamamagitan ng dumi. So kaya nga ingatan natin yung ating mga bibig. Dapat ingatan natin yung ating pinapakinggan dahil kung ano ang ating pinapakinggan, lumalabas sa ating bibig. Pag lumalabas sa ating bibig, ito yung nakakahawa. Kaya sinasabi, the tongue has the power, life and death. Life and death is the power of our tongue. So ibig sabihin,
ingatan natin yung ating mga bibig at yung ating pinapakinggan dahil lalabas sa ating bibig kung ano yung ating pinapakinggan. So kaya nga ito yung nagpapadumi sa tao at paano tayo makakalaya dito? Hilingin natin sa Diyos na dalisayin ang ating puso at ingatan ang ating mga pananalita. Kaya ano pa ang tinuturo sa atin? Ito yung kapaitan at hindi pagpapatawad. Ito ang nagpaparumi sa tao. Yung pangatlo, kapaitan at hindi pagpapatawad. Ito yung nagpaparumi sa mga tao. So kaya nga, ang tahimik na lason na humahantong sa kalayaan at pagpapala. So kaya nga, ang kapaitan at hindi pagpapatawad sa mga nakatagong kondisyon sa puso na tahimik na lumalaki ngunit nagdudulot ng matinding pinsala sa ating sarili, sa ating mga relasyon, at sa ating paglakad sa Diyos. Ang paghawak sa mga pagkakasala or mga kasalanan ay maaring pakiramdam na makatuwiran, ngunit ang banal na kasulatan ay malinaw, ang pagpapatawad ay hindi optional. Ito para sa mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. So kaya nga ito'y sinasabi, kapag pinalaya natin ng iba sa pamamagitan ng pagpapatawad, hindi lang natin pinapalayan natin. Hindi lang natin pinapalaya, ngunit pinapalaya din natin ang ating sarili. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 15, tiyakin na walang sino man ang magkukulang sa biyaya ng Diyos at sa walang mapait na ugat na tumutubo upang magdulot ng kaguluhan at makahawa sa marami. So kaya nga ito ay isang panawagan ng espiritual na pagbabantay ang ating sarili at ang iba pa upang tumalikod sa biyaya ng Diyos. Ang mapait na ugat ay sumisimbolo ng hindi pagpapatawad, sama ng loob o kasalanan. Kung hindi mapipigilan ay maaaring kumalat at makapinsala sa iba. So ito ay nagpapaalala sa atin na mabilis na harapin ang mga isyu ng ating puso. Pagpapalawak ng biyaya, paghahangad ng kapayapaan, at pagyamanin ng isang komunidad na nakaugat lamang sa pag-ibig at kabanalan ng Diyos. Kaya nga ang kapaitan ay hindi mananatiling nakabaon sa ating mga puso dahil ito ay tumatagos sa ating relasyon at reaksyon. Kaya nga, sasabihin natin na hindi ako galit pero sa action natin galit tayo. So kaya nga ito yung lumalabas sa ating reaksyon kapag may nakatago tayong mga kapaitan o mga kasalanan. Kaya nga ang pagpapatawad ay hindi kainaan. Ito ay kalayaan mula sa spiritual na contamination. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Izo, nawala ang kanyang basbas at naging mapait ang kanyang kahinatnan. Kaya nga ito'y sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 16, tiyakin na walang sino mang makikiapid o walang Diyos na gaya ni Iso na ipinagbili sa isang pagkain ang kanyang karapatan na mana sa mana bilang panganay na anak. Sa verse 17, sinabi dito, pagkatapos gaya ng alam ninyo ng ibig niyang magmanan ng pagpapalang ito siya ay tinanggihan kahit na hinahangad niya ang pagpapala ng may luha, hindi niya mababago ang kanyang ginawa. So kaya nga dahil dito si Izo ay pinagbili ang kanyang pagkapanganay na ito'y nagsisilbing isang mapanlilang na babala tungkol sa panganib ng pag-iingat sa espiritual na mga pagpapala. So ipinagpalit ang gawaing tinawag ng Diyos,
Ito'y nagpapaalala sa atin na huwag i-compromise ang ating walang hanggang mga pagpapala para lamang sa panandaliang kasiyahan. Dahil siya'y nagutom, kaya niya ipinagpalit ang kanyang pagiging panganay. Kaya nga, kapag nalampasan natin ang ilang pagkakataon, maaring hindi na tayo bumalik. Kaya nga tinihimok tayo na pahalagahan ang mga pangako ng Diyos at mamuhay tayo ng may layunin at huwag hayaang akayin tayo ng mapansamantalang pagnanasa mula sa pangmatagalang mga gantimpala. Kaya nga palayain, ito yung sinasabi na dapat nating gawin, palayain ang mga taong nananakit sa atin. At huwag hayaang madungisan ang kanilang pagkakasala ang ating kapalaran. Sabi dito, huwag hayaang madungisan ng kanilang pagkakasala ang iyong kapalaran. Kaya nga ito ang nagpapadumi sa buhay ng mga tao at paano tayo makakalaya dito. So kailangan natin na palayain natin ang mga taong nananakit sa atin. At huwag hayaang madungisan ng kanilang pagkakasala ang ating kapalaran. Ang kapalaran natin ay maging matagumpay, ang kapalaran natin walang sakit, ang kapalaran natin ay hayahayang buhay. So kaya nga ito'y sinasabi, ano pa ang tinuturo sa atin? Ano ba talaga nagpapadumi sa buhay? Ito yung pagmamalaki at pagkukunwari. Ito yung sinasabi, ang tahimik na mga panganib na naglalayo sa atin sa Diyos. Itinataas ang pagmamataas ang sarili, ang pagkukunwari ay nagpapanggap na katuwiran. Magkasama, lumilikha sila ng huwad na image sa maaring lukuhin ang mga tao. Ngunit hindi ang Diyos. Ang mga kasalanang ito ay humahad lang sa pag-unlad. Humahad lang sa lapit sa Panginoon at sumisira sa ating patutuo. Ang tunay na pagpapakumbaba at katapatan sa harap ng Diyos ay ang landas tungo sa espiritual na lakas at pagiging tunay. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 23 verse 27, sabi niya rito, sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseo, kayo mga mapagkunwari. Verse 28, sa parehong paraan sa labas ay nakikita ka sa mga tao bilang matuwid, ngunit sa loob ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung nagbigay ng matinding pagsaway ang Panginoon Jesucristo sa mga pinuno ng relihiyon na inilalantad ang panganib ng panlabas na relihiyon ng walang pagbabago sa loob. So napapanatili silang image ng kabanalan, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Di ba maraming sinasabi na naniniwala ako sa Diyos pero tinutugis nila ang salita ng Diyos. Inuusig nila ang salita ng Diyos. So ito yung sinasabi na naniniwala sila sa salita ng Diyos pero hindi nila kayang isabuhay ang salita ng Diyos. Ito yung babalang ito ay tumatawag sa atin na ituloy ang tunay na pananampalataya kung saan ang ating panloob na buhay ay tumutugma sa ating panlabas na mga aksyon. Kaya nga ninanais ng Diyos ang katotohanan, kababaang loob at kadilisayan ng puso, hindi lamang sa itsura. Hindi lamang ang itsura. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagtingin sa espiritual ay hindi katulad ng pagsuko. Kaya nga ito'y sinasabi na itinatago ng kapalaluan ang kasalanan. Ang pagpapakumbaba ay nagdadala na kasalanan sa krus. Kaya nga kapag tayo nagpapakumbaba, isinusuko na natin ang ating kasalanan sa krus dahil ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagdala ng ating kasalanan. So kailangan nating isuko sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ang ating kasalanan dahil ang Diyos mismo ang magdadala, ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng Pariseo, ng mga Pariseo, sinunod ng mga Pariseo ang tuntunin ngunit nakaligtaan ang puso ng Diyos. So nakinig nga sila pero nakalimutan nilang isagawa. Kaya nga ito sinasabi sa Mark 7 verse 6, sumagot sila, tama si Isaiah ng manghuhula siya tungkol sa inyo.
na mga mapagkunwari gaya ng nasusulat, ang mga taong ito ay hindi nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So ito yung mga Pariseo, ito yung mga sinasabi na mapagkunwari, ginagamit nila ang salita ng Diyos. Sasabihin, may Diyos kami, pero ano ang ginagawa nila? May Diyos kami, pero hindi nila isinasabuhay tulad ng nag-uusig sa akin na sa group chat. Inuusig niya ako sa pananampalataya na may Diyos sila, pero bakit hindi nila isinasabuhay ang salita ng Diyos? Nagugalit sila sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos dahil may sarili daw silang Diyos. So kaya nga ito yung mga taong mapagkunwari. Kapag ganito yung mga tao na wala sa Biblia ang tinuturo, ito'y walang kabuluhan para sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, sa Mark 7 verse 7, sabi niya, "They worship me in vain. Their teaching are merely human rules." So ibig sabihin, sinasamba nila ako ng walang kabuluhan dahil ang kanilang mga turo ay mga tuntunin ng tao lamang. Tuntunin lamang ng mga tao, kaya walang kabuluhan. Kaya sinasabi, kapag ang mga tao ay nagtuturo ng walang kabuluhan, sabi ng Panginoon sa Jeremiah, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ang puso'y nahihiwalay sa Diyos. So, ibig sabihin, mababasa natin yan sa Jeremiah 14 verse 5. Susumpain yung mga tao na nagtitiwala sa mga kautusan ng tao at hindi mula sa salita ng Diyos. Kaya nga ito'y sinasabi, mapagpakunwari, mapagpaimbabaw. So ito yung mga mapagmataas, tulad na nag-uusig sa akin na lagi na lamang daw ako nagbubunganga, may sarili daw silang Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung mga tao na ang kanilang sinasamba ay tuntunin lamang ng mga tao at hindi mula sa Diyos. Naniniwala silang may Diyos pero ang sinusunod nila ay utos ng mga tao at hindi utos ng Diyos. Kaya nga sinasabi pa sa Mark 7 verse 9, "Tinalikuran ninyo ang mga utos ng Diyos at pinangahawakan ninyo ang mga tradisyon ng mga tao." So ito yung mga sinusumpa ng Diyos. So sabi dito, sumpay ng mga tao nagtitiwala sa kanyang yung mga pinangahawakan ng mga tradisyon ng mga tao. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan, at sinasabi pa dito sa verse 9, "At siya'y pinagpatuloy kayo ng mga mainam na mga paraan ng pagtanggi sa mga utos ng Diyos upang matupad ang iyong mga sariling tradisyon." So mga tradisyon, mga sariling tradisyon, ito yung mga bawal. Ito yung nakakapagpadumi sa tao, yung mga tradisyon. Yung mga nagsasamba sa mga gawa ng tao, mga ribulto, yan yung nagpaparumi sa tao. Kaya nga ito yung sa makapangyarihan ng pagsuway na ito na hinaharap ng Panginoon Jesucristo ang mga pinuno ng mga relihiyon sa pag-una sa mga tradisyon na gawa ng tao kaysa mga utos ng Diyos. So hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos, ang sinusunod nila yung mga tradisyon ng kanilang mga ninuno na ginagawa nila. Kaya nga habang sila ay nagmumukhang madasalin sa panlabas, ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Ang tunay na pagsamba hindi tungkol sa mga ritual or mga ginagawa ng tao, kundi ito'y tungkol sa isang pusong nakaayon lamang sa salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. So kailangan natin na yung ginagawa natin ay nakaayon sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng mga tao. Ito yung tunay na pagsamba natin. Kaya nga, ito yung sinasabi na hinihimok tayo na suriin kung tayo ba talaga ay sumusunod sa Panginoon ng tapat o itinataguyod lamang natin ang mga panlabas na anyo at bumalik sa tunay na nakasentro sa kasulatan na debosyon. So kaya nga, suriin natin ang ating puso. Kaya nga bilang mga mananampalataya, para tayo makalaya sa mga maduduming buhay na dahil nilikha tayo ng madumi dahil sa kasalanan natin, kasalanan ni Eva at Adan. So dahil sa duming yon,
ang Panginoon Kristo mismo ang pambayad sa lahat para tayo ay makalakad tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. Makalakad tayo sa kanyang salita at sumunod tayo sa kanyang pamantayan. So kaya nga ito yung mga sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya suriin natin ang ating sarili. I-question natin ang ating sarili. Pagnilayan natin ang ating sarili sa mga katanungan. Ano ba talaga ang pinahihintulutan ko sa aking puso na maaaring madudumisan ang aking buhay? So, malinis ba ang aking mga iniisip, salita, at relasyon sa harap ng Diyos? So, ito yung dapat nating pagnilayan. Pagnilay-nilayan ng katanungan. So, kailangan ko bang palayain ang sinumang pinanghahawakan ko ng walang patawad? So, kailangan natin palayain para pumasok ang biyaya. So, kaya yung mga katanungan na dapat nating pagnilay-nilayan sa ating sarili. Kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa atin na iyan yung ano ba talaga ang nagpaparumi sa buhay ng isang mananampalataya at paano tayo makakalaya dito. So, yan yung mga apat, marami yan, pero 4 lang yung buod na ating pinagnilay-nilayan. So, kaya nga, yan yung mga dapat nating tandaan para tayo makalaya sa mga madudumi na maaring makawasak sa bawat mananampalataya. Kaya nga, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na kailangan natin na isuko natin ang ating sarili sa Panginoon para tayo ay makalaya sa nagpapadumi sa buhay ng bawat mananampalataya. So kaya nga kung nais natin na makalaya sa mga nagpapadumi sa buhay ng bawat mananampalataya, dahil ito yung tunay na nagpapadumi sa buhay at paano maging malaya, ito yung dapat tayo magpasakop sa Panginoon. Tayo magpasakop sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Siya ang nagmamayari ng ating buhay. Siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ito, sundan po natin ang panalangin ito upang tayo makalaya sa mga nagpapadumi sa atin. Hindi tayo makakalaya sa mga nagpapadumi sa atin kung wala sa atin ang tamang ugnayan sa Kanya. So kaya nga maaari nating papasukin ng Panginoon sa ating buhay para tayo makalaya sa mga nagpapadumi sa ating buhay. Repeat after me, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo ng iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa 3 araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa Isus salita at sa gawa, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayang kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga million viewers kay Doña Erlyn Mercado at Doña Chona Pagalag. So, good morning po sa ating lahat. So, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, subscriber na ipinadala ng Panginoon. So, tayo po'y manalangin sa Panginoon. So, ano man yung mga nagpapadumi sa atin, isinuko na natin sa ating Panginoon. Yung lahat na nagpaparumi sa ating buhay, isuko natin sa Panginoon. So, tayo manalangin sa Panginoon. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, salamat, Panginoon, sa salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin kung ano ang nagpapadumi sa buhay ng bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon, na sinasaliksik mo ang bawat puso at ipinapakita sa bawat isa ang anumang bagay sa loob ng bawat isa na nagpaparumi sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon, na nililinis mo
ang mga nakatagong kasalanan, mga pagmamataas, mga kapaitan. Salamat, Ama, na nililinis mo ang bawat pananalita at baguhin ang bawat mga pag-iisip. Salamat, Panginoon, na ang nais niyo sa bawat isa ay maging banal. Hindi lamang mukhang banal, ngunit ito ay sumasalamin sa buhay ng bawat mananampalataya, sumasalamin sa iyong katangian na maisabuhay ng bawat mananampalataya ang iyong katuwiran mula sa loob palabas. Kaya salamat, Panginoon, sa salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin na complete ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng yung pag-ibig sa bawat isa na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, pagpapalang emotional na ibinuhos mo sa bawat isa. Ang mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat mananampalataya. Siksik, liglig at umaapo ng pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, anuman ang kanilang mga desire, mga hangarin sa kanilang mga puso. Salamat, Ama, na ipinagkaloob mo na sa bawat isa. According to riches and glories of our Lord Jesus Christ, kaya salamat, Panginoon, sa pagpuprovide sa lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world, lalong-lalo na ang lahat ng nakikinig, lahat ng mga pinadala mong subscriber, viewers. Salamat, Panginoon, at lahat ng iyong mga anak na nananatili sa The Word God's Faith and Life Ministry. Salamat, Panginoon, na anuman ang kanilang mga panalangin ay granted na sa bawat isa. Thank you, Father God. Salamat, Ama, sa safe and sound, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel ang iyong mga anak. Salamat, Ama, na laging ikaw ang the best, the great, the best na nagbabantay, na hindi mo pinapahintulutan na matukso, mapahamak, matisod, o magkasala ang iyong mga anak sapagkat ikaw ang the best shepherd sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. Kaya salamat, Panginoon. Yung lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa complete healing ng natanggap ng aking mga kapatid sa lahat ng mga nangangailangan ng healing right now. Receive healing, receive victorious life, successful life, abundant life na in-impart ng Panginoon. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon, tanggapin niyo ang pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan mula sa Panginoon na siyang nag-sacrifice para makamtan natin ang kaligayahan, kapayapaan, tagumpay, at pag-ibig na bumula lamang sa tunay na pag-ibig ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat. Thank you, Father God, sa pagpapadala mo ng million viewers, subscribers sa ating YouTube channel and Facebook at dito sa ating gawain sa The Word, God's Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes. Thank you, Father God, I am willing to train and to make your disciple, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye. God bless everyone.